everyone! Welcome back dito sa aking YouTube channel. This is Yana, and today's vlog, pag-uusapan natin ngayon kung paano nga ba umutang sa GCash kahit nga mababa ang ating G-score. So by the way kasi sa mga previous video ko, nagawan ko na to. Kaya lang medyo matagal na at natabunan na rin. At may mga nagtatanong pa rin kasi sa akin. So ayun na nga mga beshies, paano ba tayo umutang sa GCash kahit mababa nga ang ating G-score? Para nga makautang kayo dito sa GCash, kailangan meron tayong GCash account syempre at dapat fully verified nga po ito. Pag pumunta tayo dito sa home, ganyan po yung makikita natin mga beshies, at go lang kayo sa profile, pwede nyo i-check dyan mga beshies yung G-score at makikita nyo nga dyan kung ilan na ba yung G-score nyo. So sa akin, meron na tayong 400 plus na G-score, at ayon nga dito sa app mismo ni GCash, ang G-score is your GCash Trust Score used as a basis to determine the various activities you do on GCash. So kapag ginagamit natin itong mga features nga daw na makikita dito sa GCash app, ay may tendency or possible talaga na tataas ang ating G-score. Kaya lang, ang tanong sa akin kasi mga beshies, halos yung iba dito ay nagamit ko na, lalo yung pag-cash in at pag-cash out ng pera, gamit na gamit yan sa akin. At ginagamit ko tong GCash para pambayad sa mga bills like sa kuryente, kapag bumibili ako sa Shopee or sa Lazada. Pero yung G-score ko hindi pa rin tumataas. Minsan nasa 495, tapos bababa ulit yan ng 485, babalik ulit ng 495, biglang bumaba ng 380, then babalik na naman ng 476, 480, 495. At nahihirapan ako na umabot ng 500 yung G-score. And nakakaloka kasi kapag i-check ko nga yung G-credit ay laging kailangan ko daw i-unlock. So nagkakaroon ako ng katanungan na paano ko ba ma-unlock yan? Halos ginagamit ko naman itong sa GCash araw-araw. By the way kasi mga beshes, ang alam ko noon, ang offer lang ni GCash na klaseng loan ay yung G-credit, na kung saan kapag i-click mo yung G-credit ay makikita mo doon kung pwede ka nga bang makautang, at usually ang unang-una na binibigay nila na credit limit ay nasa 2,000 pesos. Pero I think depende yan. Pero sa case ko kasi, nung unang in-offer nila sa akin, after ilang taon na paggamit ko kay GCash, na-activate na rin daw yung G-credit ko, tas 2,000 lang yung in-offer nga. Ayun nga, ang isa sa katanungan sa akin dati, paano ako umutang dito nga sa GCash kahit mababa ang aking G-score? Kasi nakafocus ako sa G-credit at hindi ko pala alam na GCash app pala, hindi lang yung part ng G-credit ang ino-offer na klaseng loan. Ito pala ay meron pang ibang klaseng loan pwede nating pagpipilian. Kahit pala hindi ganun kataas yung G-score mo, makakautang ka pa rin dito. In-explore ko nga itong app ng GCash at pumunta ako sa Borrow. Nung i-click ko itong Borrow, yun yung sinasabi ko kanina na hindi lang pala G-credit ang meron dito. Kasi itong G-credit kasi ay from CIMB. Ito pala, meron ding ibang klaseng loan like yung G-loan at G-gives na from Fuse Lending. Diba? So, hindi lang pala G-credit ang pwede natin mautang dito sa GCash or mautangan. Kung hindi yung G-gives, hindi pa pwede or hindi ko pa daw na-unlock yung G-gives. Ngunit, nung i-click ko yung G-loan, pwede pala akong umutang dito sa G-loans. Yan yung gusto ko na malaman ng mga iba sa mga hindi pa nag-explore dito kay GCash, na hilang pala G-credit from CIMB yung pwede nating mautangan dito nga sa GCash app, kundi meron ding G-loans at G-gives from Fuse Lending. Clinic ko yung G-loans, 2,000 pesos, yung unang-una na in-offer sa akin yung G. Habang ginagamit ko nga ito, nag-offer sila ng hanggang 4,000, 5,000, 6,000, at ngayon nga, meron akong credit limit na halos nasa 9,000 na. Pagkita ko lang sa inyo yung existing loan ko sa GCash para magkaroon lang kayo ng idea. So, nagkaroon ako ng utang or umutang ako dito sa GCash ng 5,000 pesos na nag-start yung monthly amortization ko noong October 16, 2023. Payable in 9 months. Ang monthly
na binabayaran ko nga ay 755.06. Doon sa 5,000 na inuutang ko, meron ako natanggap na 4,850 kasi meron itong processing fee na 150 pesos. Diba? Okay na okay talaga itong G-loans kasi kaya natin ito na bayaran yung magiging monthly amortization natin na 755 point something nga. Kung i-multiply natin mga beshi, 755.06 times 9, bali ang total niya lahat ay 6,795.54. Ibig sabihin, doon sa 5,000 na inutang ko, merong interest na halos nasa 1,795 pesos. Pero okay na yun sa akin ha, kasi 9 months ko babayaran. Yung sabi ko sa inyo, loan amount nga na 5,000 pesos, makikita nyo dito yung payment due date at amount due. October 16, 2023, meron ako monthly amortization na 755.06. November 15, 755.06 pa rin yung monthly amortization ko. December 16, January 16, February 16, March 16, April 16, at yung last nga na May 16 at June 16. So, matatapos na ito. Bali kasi pwede ko namang i-fully paid ito. Kaya lang, gusto yung mga previous na loan ko, talagang puro fully paid yung ginawa ko. Wala pang isang buwan, binabayaran ko na ng buo. And nagawan ko na rin yun ng videos. Okay? So, ngayon nga, sinubukan ko naman na mag-try na umutang na every month ko lang din talaga babayaran. Para makita nga, kung mas mabilis ba yung pagtaas ng credit limit ko sa G-loans or mag-steady lang doon sa 9,000 na credit limit. Bali, share ko lang sa inyo kasi ang alam ng mga iba, yung G-credit lang from CIMB, yung klaseng loan na pwede nating mahiram sa GCash at hindi pa nila na-explore yung G-Gibbs at yung G-loans from Fuse Lending nga. Kung ang alam mo ay hanggang G-credit lang yung klaseng loan nga nino-offer ng GCash, pwede ka nang pumunta ngayon sa GCash app na naka-install nga sa iyong cellphone at i-check mo yung baro at malay mo kahit napakababa yung G-score mo ay meron kang offer pala from G-loans or G-Gibbs na kung saan pwede ka nang makautang. So sa G-loan nga mga beshes, pwede tayong umutang from 1,000 hanggang 125,000 pesos. Napakalaki yung pwede nating mahiram dito. At kung mapapansin nyo dito, yung in-offer sa akin na interest rate ay 3.99%. So medyo mataas ng konti kung i-compare ko nga dun sa ibang mga bank loan. Pero kasi dito sa GCash ay napakabilis naman umutang dito kung i-compare natin. Dahil sa mga iba na mas mababa yung interest pero sandamakmak naman na requirements yung kailangan natin na i-present. Sana may nakuha kayo na idea sa video na ito. Please don't forget to click the subscribe button and like nyo din yung ating video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you guys at see you on my next video. Bye-bye! Subscribe na para makasali sa pa-GCash at cellphone giveaways na mai-announce every 25th of the month. Mechanics. 1. Find the 3 words in this video. 2. I-comment ang 3 words in order. 3. Like this video, subscribe, comment, and share. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa description at sa comment section below. Click the link and apply. Disclaimer: try or apply at your own risk.